Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang kahulugan ng mga salita batay sa pinagmulan nito. Kahalagahan ng epistemolohiya. Sapat na kaalaman sa kahulugan ng mga salitang ginagamit mo sa araw-araw ay napakahalagang iyong matutuhan. Sa pamamagitan ng kaalaman ay mauunawaan mong mabuti ang konsepto ng mga pahayag. Dapat alam mo ang kahulugan ng mga salita sa pinagmula ng mga ito. Ano ang epistemolohiya? Ang epistemolohiya o pinagmula ng salita ay ang pag-aaral ng kasaysayan ng mga salita at kung paano nag-iba ang kanilang anyo at kahulugan sa paglipas ng panahon. Ang kahulugan ng mga salita batay sa pinagmula ng mga ito, kaya't dapat alam mo ang kahulugan ng mga salita. Kaugnay nito, kailangan mong mapag-aralan ang tungkol sa etimolohiya, uri ng epistemolohiya. Pagsasama ng mga salita. Isa sa mga kayarian ng mga salita ay ang tambalan. Kapag sinabi nating tambalang salita, ito ay pinagsamang dalawang magkaibang salita para makabuo ng panibagong salita. Ito'y maaring nananatili ang kahulugan o nagkakaroon ng pangatlong kahulugan. Halimbawa ng pagsasama ng mga salita. Anak pawis. Nangangahulugang mahirap. Ito ay nagmula sa dalawang salitang anak na ang ibig sabihin ay supling at pawis na ang ibig sabihin ay tubig na lumalabas sa balat kung mainit. Pero ito ay nagkakaroon ng bagong kahulugan na mahirap. Halimbawa pa ng pagsasama ng mga salita. Teledyaryo. Mula sa pinagsamang salita na telebisyon at dyaryo. Tala-sanggunian, mula sa pinagsamang salita na tala at sanggunian. Bahaghari, mula sa pinagsamang salita na bahag at hari. Ikalawa, hiram na salita. Ang hiram na salita ay tumutukoy sa mga salitang banyaga. Ito ay maaring nagmula sa ibang wika at kultura, ngunit iniaangkop ang salita para sa lokal at pangkaraniwang paraan ng pananalita. Ang hiram na salita ay may tuwirang hiram. Hinihiram ng buo ang salitang banyaga at iniaangkop ang bigkas at baybay sa ortografiyang Filipino. Mga halimbawa ng tuwirang hiram. Ang hiram na salita ay mayroon ding ganap na hiram. Hinihiram ang buong salitang banyaga nang walang pagbabago sa anyo. Narito ang mga halimbawa ng ganap na hiram. Ikatlong uri ng epistemolohiya, morpolohikal na pinagmulan. Nagpapakita ito ng paglilihis mula sa ugat ng salita, tumutukoy sa pag-aaral sa pagbabago ng anyo at istruktura ng mga salita. Posible na malayo na ang kahulugan nito sa orihinal na salita. Nag-ugat ang salita mula sa iba pang salita na nagbago ang anyo. Narito ang mga halimbawa ng morpolohikal na pinagmulan.